Dami po talagang nangyayari ngayon na talagang shocking. Shocking po ang dating. I'm not saying we're in the tribulation times, right? Of course not. You will never ever hear that from me. Pero kayo ba naman na hindi nagtataka? Doon sa itong pinakahuli na lang, yung system na parang nagtatak na raw sila, no? Pero hindi tatak ang tawag natin doon, ha? Ano lang yon, parang nag-implant, yon, microchips implant sa kamay. Tapos, noong nakaraan naman, itong si Netanyahu and US President Donald Trump, parang lain po ninyon, willing na raw na i-withdraw yata ng Israel yung kanilang mga troops dito sa Gaza. Hindi lang po partial ceasefire, kundi talagang peaceful ceasefire, no? Parang ganun ang mangyayari. Yes, kasi ito na po talaga yung sinasabi kong patikim. Meron ng foretaste ang Panginoon. Alam niyo sa Bible may nakalagay, taste and see how good the Lord is. Para sa believer yan. Pero doon sa mga unbeliever naman po, meron din po siyang patikim. Pinapakita na po kung ano yung mga mararanasan nila dito po sa darating na 7 taong singkad ng paghihirap o tribulation. Okay? Ang tribulation po ay hindi birong ang tawag dito, parte ng panahon. Ito po ay talagang dapat ngayon pa lang sineseryoso. Hindi pinagtatawanan pag pinipreach, hindi dinededma. Lalo na yung may ibang Kristiyano ngayon, wag tayong parang carefree pagdating sa end times. Dahil ayan, no, ang Lord nagpapakita na po ng mga senyales, no, na ito ay dapat seryosohin, dapat mag-soul winning, no? Ewan ko ba, parang tingnan nyo, ang panahon, darating ang panahon, parang robot na mga tao. Ewan ko ba? Diyos ko, hindi naman siguro darating ngayon dahil dadagitin na tayo ng Lord. Parang parang iba na. Ang laki na nagbago sa mundo. Okay? Ang laki na po na nagbago sa daigdig na ito. Dati punong-puno ng normalidad o normality. Pero ngayon, ang laki na po na nagbago. Okay? So, ang pinakamasahol na panahon po na mararanasan ng mundo ay yung huling 7 taon nito. Last 7 years. Ang ibig sabihin po ng number 7 sa Bible ay perfect. Ibig sabihin last 7 years of tribulation. Ibig sabihin perfect tribulation. Perfect na kahirapan. Walang katulad at wala na makakapantay pagkatapos. Kaya wag niyo sasabihin na itong panahon natin ngayon na ito na yung tribulation. Nope, hindi pa po ito. Sapagkat ang pinakapalatandaan po para mag-umpisa po ang tribulation ay ang isang event na kung tawagin ay the rapture of the church. Mula dito, lalabas ang halimaw, ang Antikristo. Meron siyang kasamang puppet, yung tinatawag na false prophet. Puppet, false prophet. At ang false prophet na ito ay aakitin niya ang mga tao na sambahin ng Antikristo. Okay? Kung ano yung mga demands niya, kung ano yung mga gusto niya. Yon. Like, syempre, sa umpisa, magkakaroon ng mga pagpapakita siya ng gilas sa mundo, kaya lalo siyang mamahalin. At pag naipakita na po niya yung kanyang gilas, may mangyayari po sa kanya. Since mahal na siya ng mga tao, believe na believe ng mga tao sa kanya, one day, mapapaslang o mapapatay ang Antikristo. At ako'y naniniwala yung kanyang burol ay kitang-kita ng buong mundo. May Facebook Live na po tayo, YouTube Live na po tayo, hindi na po yan imposible. Siguro yung iba sa satellite, sa TV, kung ano man yan, whatever. Pero modern na po tayo ngayon. Aminin niyo po sa hindi, mas nakatutok na po tayo ngayon sa mga gadgets natin kaysa sa manood tayo ng TV, yung mga channel sa TV, di ba? Pero syempre kung may smart TV po tayo,
ang ginagamit natin doon usually, Netflix, YouTube, di ba? Ayan na, doon tayo nanonood eh. Mga free movies, doon na. One click na lang eh, di ba? Yun. So, nandoon din po yun, makikita po natin doon, yung Facebook Live o yung YouTube Live, malamang, pagdating ng panahon na yun, makikita po nila, rather, yung burol ng Antikristo. At sa harap ng bilyon-bilyong tao pa rin na nandito sa mundo, mabubuhay po ito. At ang halimaw na ito ay lalong hahangaan. Yung iba magigimbal na. Pero yung iba magdududa na. Meron po magdududa kasi meron po mga tribulation saints. Sila yung mga hindi tatanggap ng tatak ng halimaw. Ano bang gagawin ng halimaw na ito? Okay? So, ayan siya. Tingnan po natin ang Bible natin. Ayan o. Sa 13:3, basahin muna natin. Revelation 13:3. And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. Ayan na. So they worship the dragon. Why? Because, again, no? He's been mortally wounded and his deadly wound was healed. Yung deadly wound daw niya, gumaling. Ibig sabihin nito, maski namatay siya, siya ay bumangon. Hindi lang po ito, hindi po literal yan na masusugatan lang siya tapos gagaling. No, pag ganun lang po, ako pwede rin po akong masugatan, gagaling agad eh. Amen? Kahit sino pwedeng masugatan, gagaling agad. Pero ito iba. Yeah? Hindi po literal yan. Ito po ay, yung sinabi niya, magkakaroon siya ng deadly wound, talagang mamamatay po siya. Siya po ay malamang mababaril o kung ano pa man. Pero masasaksihan ng buong mundo yung pagkamatay niya at gayon din yung kanyang muling pagkabuhay, masasaksihan din. Kaya nga po, ang sabi po sa susunod na talata, ayan, dahil nasaksihan nila yon, so they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast saying, who is like the beast, who is able to make war with him. Dahil nga po nakita na po nila na nabuhay yung halimaw, bilib na sila dito. Sino ang katulad ng halimaw na ito? Walang makakatulad. Yan na. Pero sabi ko nga po, hindi naman po lahat mga Tanga o Tanga. Dahil may mga tribulation saints po naman, no, na tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero hindi na po pwede yung tanggapin si Jesus at maliligtas sa pamamagitan ng biyaya. No, tandaan nyo, during that time, iba na po ang paraan ng kaligtasan. Okay? Tanggapin si Jesus at magpapugot ng ulo. Why? Tingnan po natin dito. Okay? So, dito po, sabi niya rito, then he opened, dito po sa 6, then he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. Ito, yung mga ayaw, yung mga ayaw magpatatak. And authority has given him over every tribe, tongue, and nation. Okay? So, ayan po yung ibig sabihin yan. At kung tatalong po tayo rito sa 18, nakalagay po rito, yung 16, he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand and on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Ito na, here is wisdom, that him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, his number is 666. So, nandun na po yung ipapatupad niya. He would like to control the world. Pero, siyempre, wala pa naman doon ang mundo ngayon. Nandito pa lang po tayo sa church age. My friend, kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, it's about time for you to receive Jesus as your personal Lord and Savior. At sa mga Christians naman po dyan, let's continue to share Jesus, His grace, His love towards other people. Dahil yan po ang kailangan talaga ng mundo ngayon, ang makakilala sa Panginoong Jesus para hindi na po dumapo sa kanila ang wrath of God na daranasin ng mundo sa tribulation. Okay? Makatitiyak po kayo, ang sino man tumanggap kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ang kaligtasan po niya na hindi na po mawawala.
Do not believe sa nagsasabing nawawala ang salvation dahil di po yan to. Kay Jesus, forever secured tayong lahat. God bless.